Magandang hapon po uli. Ito po yung part 2 na continuation. Yun na nga po, sana po maintindihan ninyo 18 properties na nag-video kami kasi. Una, simpleng claim, naging komplikado, napunta sa DNA. Pangalawa, malaki kayong kumpanya, ayaw kayong banggain, wala rang mangyayari. Pangatlo, kahit merong gustong lawyer na hawakan ang kaso, hindi pwede kasi ang total commission ayaw ibigay, hindi kami makapag-file ng claim. So, yun po. Maraming follow-up, letters, phone calls, email. Send ako ng letter sa owner ng kumpanya. Walang nangyari. Talaga pong hindi kami pinapansin. So, sana po maintindihan nyo kami kung ba't ito na po, nag-video na kami. Doon po tayo sa affiliation, sa pagka-question ng affiliation na nag-agree po yung inyong legal department. Sabi po ng lawyer, hindi po dapat questionin ng affiliation ng aking anak kasi ito na naman tayo, para akong silang plaka na. Kasi po, ang aking anak ay may NSO Authenticated Birth Certificate recognized by Mr. X. Pangalawa, pwede naman daw po na i-question ang affiliation kung ang anak po ay kalalabas lang sa mundo ito. Kapapanganak ko pa lang sa claimant, sa aking anak, at hindi pa nare-recognize ng ama. Pwede daw po yun. I-question affiliation at mag-DNA. Pangatlo, ito pong pagka-question ng affiliation ng aking anak, sinasabi po ni Miss Canadian na ako ay nagsisinungaling, na ipinalalabas po nila na ang aking anak ay hindi anak ni Mr. X. So, ako raw po ang dapat harapin ni na Miss Canadian. Dapat daw itong si Miss Canadian, pati yung kanyang mga kasamahan, mga batalyon na kung sino nagko-question ng affiliation ng aking anak, ay harapin ako, pumunta sila dito, i-charge nila ako sa korte, kasuhan nila ako ang harapin nila, at haharapin ko po sila. Hindi ko po sila uurungan. Kahit po ilang batalyon sila, harapin ko sila, ilabas nyo lahat ang gusto nyo ilabas at tatapatan ko ang lahat ng ilalabas ninyo. Dahil, nako, puro kasinungalingan yan. So, yun po, pwede naman daw po, pero it's a different case. Hindi po pwedeng i-apply sa claim ang pagko-question ng affiliation. So, tapos na po yung pagko-question ng affiliation. Doon po tayo sa waiver. Doon po kasi sa waiver, sinasabing Miss Canadian na sole heir siya. Dito po sa pagsabi ni Miss Canadian na sole heir siya, mapipilitan po akong mag-discuss ng mga personal na buhay nito ni Mr. X kasi po hindi po dapat kasi claim po ito hindi dapat ito gawing personal, kaya lang mapipilitan po ako na i-discuss ang personal na buhay ni Mr. X. 1981 po, sinabi sa akin ni Mr. X, nakilala ko ito 1981, nag-apply siya as real estate salesman sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Sinabi niya, 1976, ang trabaho niya, wala pa siya sa real estate, technical representative siya, nagbebenta siya ng pang-rust proof sa sasakyan. Married siya, meron silang nag-iisang anak na babae. Ito yun si Miss Canadian. Nag-separate sila ng first wife 1978. After separation, itong first wife, immediately merong new partner. Meron na pong bagong boyfriend. So, may bago na silang pamilya. Si Mr. X wala pa dahil po kami po ay 1982. Ngayon po, ang marriage annulled, if I recall, 1985 or 1986. Presently, yung first wife, ang asawa ay Canadian. Kaya po itong only child na babae ay Canadian citizen na. 34 anyos na ngayon ito si Miss Canadian. Ako po ang second family. Ako po ang second family. 1981, nag-apply si Mr. X sa real estate. 1982, nagsama kami, buntis ako. Inuwi niya ako sa rented apartment nila, kasama ko ang kanyang mother, auntie, brothers and sisters, nephew, and saka isang katulong na auntie. Napakahirap po ng sitwasyon namin ni Mr. X, no? Kasi yan po si Mr. X, ano po yan? Ayaw akong pagtrabahuhin, gusto lang yan, pag uwi niya, inaasikaso siya.
Siya lang po ang gusto niya, siya lang ang magtrabaho. Napakahirap pa po noon, nung nag-uumpisa yan. Ini-establish pa niya ang contacts. Ngayon hindi po namin kayang magrenta ng matitirhan namin. Lahat ng pakikisama, ginawa ko po, pero talagang sobra ho ang walang pera. Kaya hindi po ako nagtataka kung lahat ng nilalang sa mundong ito sa araw-araw na ginawa ng Diyos nagkukumahog magkaroon ng mga material na bagay, ng pera. Dahil po napakahirap po talaga ng wala. Wala kang mapuntahan, para kang basura. Napakahirap po. Kaya ito po kasing auntie ni Mr. X, ayaw kaming patirahin sa apartment. Ang mother lang ni Mr. X ang pumayag. Ito po auntie, matandang dalaga. Lagi niya dalang Bible po yan kasi ang feeling niya banal siya. Alam na alam daw niya ang nasa sa loob ng Bible. Grabe yung sama ng loob ko dahil hindi pa po kami pwedeng magpakasal noon kasi ang annulment ni Mr. X under process. Ito pong auntie, sinasabihan ako lagi, buntis pa naman ako, sinasabihan ako na malas, makasalanan. Pero si Mr. X hindi niya sinasabihin kasi medyo takot siya Kasi nagwawala yan minsan So, ako po ang kawawa pag umaalis siya si Mr. X sa bahay. Tinitiis ko po kasi may usapan po kami ni Mr. X, talagang nagsisika po yan sa trabaho, magkaroon kami ng disenteng buhay, nagmakaawa po yan sa akin na magtiyaga ako. Talagang kung mahal ko po siya, pagtiyagaan ko raw, magtiis ako, magpasensya, makisama. May kasabihan po tayo, ang pagmamahal hindi nagbibilang, lahat niyayakap, lahat welcome, lahat ng hirap, talagang kakayanin. Mabuting tao naman po yan si Mr. X. Marami po yung magagandang ugaling na gustuhan ko. Kaya talagang dinamayan ko, inasikaso ko, nirespeto, minahal lahat. Lahat ng oras ko sa kanya. So, yun nga po. Dahil po sa masasakit na salita, hindi po ako sumasagot sa auntie ni Mr. X kasi iniisip ko si Mr. X yung kanyang isip madidistract dahil ang isip niya lagi sa trabaho. Ngayon, madaragdagan ng personal. So, ayaw ko po. Tinitiis ko po yun. Kaya, yung pong first pregnancy ko, nakunan po ako. Nagkaroon ako ng miscarriage. Hindi po ako nagsalita. Hindi po ako nanumbat. So, nagkaroon po ako nabuntis po ako ulit. Ipinanganak ko po, may sakit sa puso. Nagkasakit, namatay din po. Yung pong pagkamatay ng pangalawa kong anak, doon, nagsalita na ako. Una at pangalawa, isinisi ko po sa auntie ni Mr. X. Ito pong auntie ito, ang balita ko nasa Canada. Yan sila, nag-uusap-usap sila ni Miss Canadian. Ito po ang promotor sa pagkakostyon ng affiliation ng aking anak. Dahil ito po ang naggawa-gawa ng kwento ng mga ganyan Kaya po kami nagkahiwalay. So, yun nga po. Namatayan ako ng anak. Talagang pinagsalitaan ko po yan, yung auntie na yan So, noong 1987, buntis na po ako niyan sa pangatlo naming anak ni Mr. X. Ito po yung claimant, 23 years old ngayon. 3 buwan siyang ko, umalis na po ako sa rented apartment. Umuwi na po ako sa mother ko. Pinupuntahan-puntahan na lang po ako ni Mr. X. Ipinanganak ko po itong claimant, pangatlo naming anak, 1988, Year of the Blue Dragon. Ngayon po, pinafungsoy po yan ni Mr. X. Ngayon po, sabi po nang nagfungsoy, siswertehin na si Mr. X kasi nakita na maswerte ang date of birth ng aking anak. So, sinwerte po si Mr. X. Lahat po nabili niya. Lahat ng gusto ng mga condo unit yan. Lahat ng gamit, ang first love po niyan, sasakyan. Ang dami po sasakyan yan. Nagbabay and sell din siya. Pagka na mga vintage cars, ang ganda ng sasakyan yan. Pag nagsawa, taon-taon nagpapalit yan. Tapos ibibenta niya. Kumikita pa siya. Susunod pa gusto niya. Yung mga watches niyan, signature, lahat ng gamit niyan, puro imported. Ang wardrobe niyan, palit ng palit, taon-taon. Talagang grabe ang wardrobe niyan. Yan po ang gusto niyan. Natuwa po ako dahil naging successful si Mr. X. Parang ang success niya success ko na rin kasi sobrang dinamayan ko po yan. Ngayon po, naging maganda na sana. Kaya lang ito, yung auntie, nakapaligid sa amin. Nagawa-gawa po ng kwento, mga kasinungalingan, kung anong mga kasinungalingan, made up stories, mga kapaninira. Yun po, kahiwalay po kami ni Mr. X.
yun, nasira ang buhay namin. So, finally, nagkahiwalay po kami. And, tapos na po yung 10 minutes. May, part 3 po ito. May continuation. Salamat po.